May nababalita na tatanggalan ng betlog. Di umano ang bilyar. Ipinasabida ng Department of Justice si dating House Speaker at dating Senate President Manuel Villar at mga miyembro ng kanyang pamilya para ito sa gagawing preliminary investigation sa criminal complaint na isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kumpanya nilang Villar Land Holdings Corporation na market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan para maligaw ang mga investor. Tinukoy ng SEC ang pagsasapubliko umano ng financial statement ng Villar Land bago matapos ang external audit nito. Doon, sinabing lumundag sa 1.33 trillion pesos ang total assets ng kumpanya noong 2024 mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Dahil anila, Ito muna, pag-usapan natin yan. Maraming binabato sa bilyar. Maaring yung iba, totoo, kasi marami naman akong nadidinig, hindi ko alam. Galit sa bilyar kasi may land grabbing daw, tsaka yung reklamo sa Prime Waters. So, ito po ay posibleng totoo or posibleng may galit lang din sa bilyar. Okay? Ang punto po natin ay wala po tayo sa posisyon manghusga. Kaya lang po kasi, itong ginagawa ng gobyerno sa bilyar, yung timing po very questionable. Questionable po kasi talaga dahil nakikita natin, lumipat po naalala natin si Camille Villar. Kung si Camille Villar ba, hindi lumipat, naalala nyo nung huling kampanya ng Alyansa, lumipat sa kabila, nag-independent. So, nakikita natin, kung si Camille ba ay tumodo sa Alyansa, tapos nung impeachment, etong mga Villar ay pumabor. Naalala natin, hindi sila pumabor na ituloy yung impeachment. Kung pumabor ba sila, sisilipin kaya sila ng gobyerno? Yun lang ang punto natin eh. Bakit? Ang tagal-tagal na po. 2022 po nakaupo ang Bongbong Marcos. Hindi naman nagagalaw ang bilyar. Nung naging usapin ang eleksyon, number 1, naging usapin ang impeachment dahil kailangan nila ng boto laban kay BP Sara, isang damakmak na reklamo na ang kanilang kakaharapin. Sabi na dito, sabi na doon, banat sa media, banat doon. Diba? Ang nangyayari po sa bilyar is not an isolated case. Talagang uubusin yung posibleng boboto ng laban sa impeachment ni BP Sara. Chis Escudero, 2 bilyar, Jinggoy, Villanueva. So pag nawala yan, tapos ginawan pa ng issue ni Boying na meron na daw warrant of arrest si Bato, simula nung sinabi ni Boying yon, nagtago na si Bato. So 6 na yung bawas. Yan yung tinatrabaho ngayon ng gobyerno para kung umabot sa Senado yung impeachment ni BP Sara, alam nyo na po ang kalalagyan. Pag nawala tong 6 na to, tapos na ang boxing, di ba? So, ito ay chilling effect na ginagawa lang ng ating gobyerno, no? At ito po sa akin, doon sa mga galit sa bilyar, wag po tayong magalit sa ngayon. Kung talagang sa tingin ninyo ay may ginagawa tong masama tong bilyar, dapat talaga silang parusahan. And I agree with you totally. But as of now, tatanda mo natin, political game to. This is a numbers game. Tinatanggalan po ng betlog itong bilyar. Aalisin ang itlog. Gagawing supot ang bilyar. Malalaman natin kung bawas na ba ang betlog na itong mga bilyar. sa revaluation ng real estate holdings. Pero kalaunan, sa audited financial statements, lumabas umano na lubhang mas mababa ito at nasa 35.7 billion pesos lamang ang total assets. Sabi ng SEC, paglabag ito sa Securities Regulation Code. Bukod sa dating House Speaker, pinasapi na rin ang Tingnan ninyo, 4 yan. Pati yung kumpanya nila sa pool. Malapit po ako dito sa Villar City. Ang laki po nung kanilang dyan, ginagawa. Pero hindi ko alam kung nahinto yan kasi parang matagal na wala masyadong gumagawa. I'm not sure, no? Pero ang laki po ng proyekto dyan dito sa may Daang Hari, itong Villar. Laki ng kanilang estate dyan. Pero kasi pagka hinabol na ng gobyernong negosyo mo, you have no choice. kanyang mga anak na sina Senador Camille at Mark Villar, asawang dating Senador Cynthia Villar at ilang pang opisyal ng Villar Land. Inireklamo din ng SEC ang related entities na Infra Holdings Corp at MGS Construction at ilang officer nito. Sabi ng DOJ, lahat daw ng respondent ay mabibigyan ng oportunidad na depensahan ang kanilang sarili. Sabi pa ng DOJ, wala silang pinapaboran o tinatarget na individual. Ang duty nila ng DOJ ay maging patas sa paghahanap ng katarungan. Sa isang statement, sinabi ng Villar Land na welcome ang anilay pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga alegasyon sa Ako I may be wrong, pero hindi na ako magugulat kung tatahimik na ang bilyar. Hindi mo nga nakikita eh. Hindi mo na nga alam kung senador si Camille tsaka itong si Manuel, ano ba yun? Yung kanyang isang lalaki.
lalaking anak. Bilyar, di ba? Siya yung bilyar din. At tahimik, di ba? Nakakabi ang katahimikan nila. At hindi na rin ako magugulat pag umakyat sa Senado, baka pumirma ito ng impeachment bumoto ito ng impeachment against BP Sara. Tamang forum. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad at kampante silang mapapatunayan sa harap ng patas na panel na wala silang paglabag sa batas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Manny Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang Ako, napapatanong lang, nasa Dubai ba yung mga bilyar? Kasi may bombaan doon, no? Ang balita ko, kahit yung mga mayayaman na gustong umalis ng Dubai for now, hindi makaalis. Nakulong sila doon. Hindi kayo nasa Dubai itong mga bilyar kasi sobrang tahimik na eh. Nandiyo nakakapagtaka na ata. Parang, no? O baka mamaya nakidnap ito ng gobyerno, baka nakidnap ng NPA. Paramdam naman kayo.